Dito, kanina, pinaliwanag ko sa iyo yung tungkol sa dugo. Napaka-importante niyan dahil nasa Biblia yan. Kailangan ng dugo natin, umikot yan ng 7 times per hour. Okay. Bawal yan mag-clog dahil pagka nag-clog yan, babagal yan. Apekto yung puso mo, ihina yung distribution ng nutrients sa mga bawat cell hanggang nagkaka-opportunity na yung cancer. Ano? Ngayon, so ang goal natin dito, magandang dugo, healthy siya, walang tinik-tinik, umiikot siya ng 7 times per hour, yun ang goal natin. Pero para ma-achieve natin yan, isa nga itong nutrients. Tama? Dalawa yan. At isa, thyroid hormones. Itong nutrients, bibili nyo ito. Yung thyroid hormones, hindi. Dahil sa katawan mo yan dito. Natural. Di ba? Kaya kanina napansin mo, tinanong kita, ano ba stress mo? Low, medium, high, extra high? Sabi mo, low lang eh. Very good. Kasi pagka nag-stress ka, yung thyroid glands, may pinuproduce yan, thyroid hormones, na siyang kailangan sa dugo at saka ito, para gumanda. Pero kapag nag-stress tayo, babagsak ang production ng thyroid hormones. Ang gagawin, lalapot yung dugo mo, iitim. Kaya tingnan nyo, lalo't may edad na, mag-isip ng stress. Sobrang stress. Ganun, bandang sasakit na yung puso. Bakit malapot na eh? Hihirapan na, di ba? Kaya kailangan natin yan. Kung dumarating sa alam ko, hindi ka ma-stress, Kasama Pero wala kang maipapayo ko sa'yo. Kasi meron stress, may problema na hindi mo na pwedeng sabihin sa kapatid mo, sa asawa mo, sa anak mo, magulang mo. Magpipray ka lang. Ganun lang ang gagawin. Yun ang pinaka-ano natin. And then, gawin natin yung katulad na base sa karas. Ito, ginagawa mo ito. Tama ito. Tapos yung magnet, napaka-importante niyan. That is calibrated magnet. Kapag there is a time na magkaklag yung somewhere sa katawan mo, mapapansin nyo, kung dito, medyo magkakaroon ka ng pain. Nahihirapan kang parang umano kasi may problema ka sana, di ba? Ilalagay mo lang yan. Tinatanggal yung clogging ng dugo. Alam mo, dito, ilalagay mo, dito, ilalagay mo lang. Sa ulo. Ganun lang, ha? Yun ang mga Okay? Thank you. Tingnan natin yung dugo mo. So, para naman, kung ako titingnan ko, physically, sa image lang, medyo maganda naman yung dugo mo, pero medyo nagdidilaw ka lang ng konti, ha? Jaundice, Okay, titingnan lang natin yung CBC mo, ha? Yung latest, mas maganda. Para makita natin. I-pause mo muna abang wala pa. Ito yung, CBC, complete blood count, Ang white blood cell mo, 8 to 17, sobrang taas. Kasi nga, may nilalabanan, Kaya gumagana, Red blood cell, ito lang ang mababa. Pero, dito sa manifestation, mukhang hindi pa, Nakakabawi pa. Ha? Kaya, ito nga, kung ganito, sa therapy ko, sa mga may cancer, there is a time, kasi, pag pinalakas ko yung immune system nyo, at yung red blood cell mo is 2.33, mababa ito, so, labanan yan eh. Lalabanan, di ba? May casualty rin tayo habang naglalabanan. Kaya bababa pa ito. Kaya, there is a time, pag talagang mababa na, magpapakakaroon kang blood transfusion. Ha? Hindi maiwasan. Minsan, inaabot ng 3 beses sa 2 taon. Minsan, 1 beses lang. Depende kung katulad niya, medyo mababa. Bago, sundalo ito di ba? Dugo. Kaya white blood cell. Hemoglobin, 4.7. Ang reference natin is 13 to 18. Mababa na ito, ha? Red blood cell mo, 2.31. 4.6 ang pinakamababa niya. Mataas 6, Platelets, okay lang. Tatlong kopya. Tingnan natin dito. SGPT, wala, Wala May po. pinakita ka sa akin kanina eh. Yung creatinine, medyo mataas. Yung pinakita mo sa akin, yung binigay ko sa iyo, ito. Sige. Kailan to? 23, ha? Ngayon to. Ang creatinine niya, medyo mataas. Ay, ba't mataas yung dito? Ay, wala. Saan ang creatinine mo?
Check ko lang po ha. Dito, wala eh. Nahanap ko. Pero anyway, bigyan mo ako ng ano ang creatinine mo. Nasa ilan? Bakit mo? Nasa 400? Opo. O sige, di bali. At least, ano natin. Makicheck ko naman po yung mga records ko. Sige, padalan mo ulit ako. So, ang kailangan ko, yung creatinine, tsaka yung SGPT, SGOT. Titingnan ko kung gaano kataas yung toxic mo sa liver mo. Sige po. Ha? Okay, so okay na yan ha. Tapos susunod, babalik ka rito. Andito kadalasan, sinasabi ko, every week isang beses, ano? Pero sa kalagayan mo, hindi pwedeng isang beses. Hanggat maaari bago ika-6, ika-5 araw, nandito ka na every 5 days. Every 5 days. Ha? Pilitin mo kasi magdi-detox tayo ng magdi-detox eh. Ang totoo, dapat 4 days lang eh. Kasi nag-uunahan tayo eh. Di ba? The more na tumatagal yung toxic mo sa katawan, the more na di-develop. Di ba? Ay kung matatanggal natin, mas mabilis. Mas maganda. Okay? Sige po. Sige.